Dumilat si Eric mula sa mahimbing niyang pagkakatulog. Mataas na ang araw. Lumingon siya sa kabilang parte ng higaan at nakita niya ang maaliwalas na mukha ng natutulog niyang asawa at anak na babae. Bumangon siya ng dahan-dahan upang hindi magising ang mag-ina. Wala siyang gaanong iniintinding oras buhat nang wala siyang pasok ng araw na iyon, kaya siya na rin ang nag-asikaso ng kanilang almusal. Sa kanyang pagtayo ay bahagya siyang nahilo at tila ba may nakikita siyang pula at asul na ilaw na nagsasalitan sa pagkutitap. Ipinagwalang bahala niya ito at nangunyapit na lamang sa paglalakad palabas ng kwarto. Pagdating sa kusina ay maayos na ang pakiramdam niya, kaya maayos niyang naihanda ang kanilang almusal. Bago siya matapos na ihanda ang hapagkainan, ay kasabay naman nito ang paglabas din ng kanyang anak at asawa sa kwarto. Hinalikan niya ang dalawa at inaya na niya itong kumain. Masaya ang mga oras na iyon. Madami silang pinagkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa kanila sa buong linggo. Lunes hanggang Biyernes kasi ang pasok ni Eric sa trabaho. Samantala, pinili maging housewife na lang ang kanyang asawa na si Lucy. Dahil 7 taon pa lamang ang kanilang anak na si Daisy, kaya kinakailangan nito ang kanyang ina para may mag-asikaso sa kanya buhat ng hindi kasama nila Eric at Lucy ang kanilang mga magulang sa bahay na tinitirhan. Pagtapos kumain ay akmang liligpitin na ni Lucy ang pinagkainan, ngunit kaagad naman itong pinigilan ni Eric. Ako na, Mami. Total buong linggo na nag-aalaga kay Daisy. Malamang sa pagod ka na at gusto mong magpahinga. Masaya naman itong tinanggap ni Lucy at hinalikan niya si Eric. Pumunta na ang mag-ina sa sala, habang papunta naman si Eric sa kusina. Sa kanyang pagtayo ay naramdaman na naman niya ang pagkahilo. Sa pagkakataong ito ay bahagyang luminaw ang nakita niya. Pula at asul na ilaw na nagsalitan sa pagkutitap. Napakabilis lamang yun at kaagad na nakabawi si Eric ng ulirat. Hindi naman ito napansin ng kanyang asawa dahil abala na sa paglalaro ang mag-ina. Ipinagkibit-balikat na lang ni Eric ang nangyari dahil hindi naman ito nakita ng kanyang asawa. Nagpatuloy siya sa paglakad papunta sa kusina. Habang naguhugas ng pinggan ay para bang mayroon siyang napagtanto. Naalala niya na para bang kakaiba ang nangyayari ngayon. Tila pamilyar sa kanya ang mga nangyayari. Napaisip si Eric ng gusto dahil para bang nangyari na sa kanya dati ang kasalukuyang nangyayari noong araw na iyon. Sumagi din kaagad sa isip niya na baka deja vu lang ang nangyayari, kaya ang akala niya ay naranasan na niya dati ang nangyayari sa kanya ngayon. Hindi na niya inintindi yun at kaagad na pumunta sa sala upang makisali sa paglalaro ng kanyang mag-ina. Habang naglalaro sila ay tinignan niya ang dalawa na para bang ayaw na niya itong mawala sa piling niya. Tila bumagal ang pagkilaw ng mag-ina habang tinititigan niya ito. Sobrang saya ng nararamdaman ni Eric na tila na-miss niya ng sobra ang kanyang mag-ina kahit araw-araw niya naman itong nakakasama pag-uwi galing sa trabaho. Sa kanyang pagtitig sa mag-ina ay lumiwanag ang paligid. Sa sobrang liwanag ay nawala sa paningin niya ang kanyang mag-ina. Sa isang iglap ay naiba ang lugar na kinaroroonan niya. Para bang pelikula na biglang naiiba ang eksena. Napunta siya sa isang napakagandang lugar. Isang hardin na madaming puno sa paligid at may maliit na lawa sa gitna na napaliligiran ng mga maiikling kulay berdeng mga damo. Sa lubot ni Eric ng tingin ay nakita niya ang kanyang mag-ina na nakaupo sa damuhan latag ang isang carpet na pang-picnic. Pamilyar talaga ang araw na iyon kay Eric dahil nakagawian nila ang pagpipiknik sa tabing lawa kapag nagpa-file siya ng leave sa trabaho. Napangiti si Eric at kaagad na pinuntahan ng kanyang mag-ina. Habang naglalakad ay nakaramdam ulit siya ng hilo at malinaw niyang nakita ang kanina pa niya nakikitang pula at asul na ilaw na nagsasalitan sa pagkutitap.
Bahagya siyang nag-focus sa kanyang premonition. Kaya unti-unti niyang nakita na ang ilaw ay sirena ng isang sasakyan. Kaagad naman itong nawala at bumalik sa ulirat si Eric. Napaisip siya ng husto dahil hindi siya sigurado kung sa anong klase ng sasakyan nakalagay ang sirena. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang makarating siya sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Masaya ang kanyang asawang sinalubong si Eric at kaagad na pinaghanda ng makakain. Bumagal na naman ang paligid ni Eric habang tinititigan niya si Lucy at Daisy. Bigla na naman lumiwanag ang paligid at nawala sa paningin niya ang mag-ina. Sa pagkakataong ito ay hindi nagbago ang kinaroroonan niya at nanatili lamang siya sa maliwanag na lugar. Si Eric ay sobrang naguguluhan sa nangyayari. Tumakbo siya ng tumakbo ngunit tila hindi naman siya gumagalaw sa lugar kung saan siya nakatayo. Unti-unti ay nakikita niya na naman ang pula at asul na ilaw. Ang sirena ng sasakyan. Kasabay nito ay unti-unting umiingay ang paligid. Naririnig niya ang sirena ng sasakyan at pagkataranta ng mga tao. Lumalakas at unti-unting nagiging masakit na ito sa tenga ni Eric. Napasigaw siya at kaagad siyang may naalala. Oo nga pala. Malalagutan na ako ng hinga. Malinaw na ang lahat. Ang premonition niya ay ang ambulansya na magsusugod sa kanya sa ospital. May tama siya ng saksak sa tagiliran at sa leeg, dahilan para hindi na umabot si Eric ng buhay sa ospital. Kasunod ng kanyang ambulansya ang mag-ina niyang wala ng buhay na sakay din ng ambulansya. Naalala na niya, pinatay niya ang kanyang asawa dahil inakala ni Eric na mayroon itong kinalalaguyong guro sa school kung saan nag-aaral si Daisy. Sa isip ni Eric ay kaya pala pinili ni Lucy na maging housewife na lang ay may relasyon sila ng isang guro sa school ni Daisy. Naalala niya na nagsigawan ang dalawa hanggang sa hindi na nakapagtimpi si Eric at sinakal niya si Lucy. Hanggang sa nakita ito ng kanyang anak na si Daisy. Kaya kaagad itong umakmang tatakbo para humingi ng tulong, ngunit hindi naging mabilis ang pagkilos niya dahil nadampot siya ng kanyang ama at kinitil din ang buhay nito. Dahil hinala niya na magkasabwat ang dalawa sa panloloko. Habang sakal ni Eric ang kanyang anak, ay nakaipon ng lakas si Lucy upang kumuha ng kutsilyo. Hindi na malayan ni Eric ang pagresponde ni Lucy kaya kaagad siyang sinaksak sa leeg at tagiliran. Bumagsak si Eric ngunit may buhay pa. Kaagad tumakbo si Lucy sa kanyang anak at tumaasang ito ay buhay pa, ngunit huli na ang lahat. Hindi na malayan ni Lucy na buhay pa si Eric dahil sa labis na paghihinagpis sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaagad na bumawi si Eric at pinagsasaksak niya ang kanyang asawa. Hindi na lumaban si Lucy at tila pinabayaan na lang niya na patayin siya ni Eric. Nakatitig si Lucy kay Eric at naghihintay na mawalan siya ng malay habang siya ay sinasaksak nito. Huli na nang dumating ang mga responde dahil patay na ang mag-ina at nag-aagaw buhay na si Eric. Sinakay sila sa ambulansya para dalhin sa ospital. Malinaw na ang lahat. Ang masasayang pangyayari na nanumbalik sa alaala ni Eric kasama ang kanyang mag-ina ay ang huling 7 minuto ng kanyang buhay.